tangera. Smile lang Ito yung at yung na yun. Basta may plano, may disiplina, unti-unting aangat ang buhay mo. Everybody sing it loud and clear. Responsible June tangera. Dance smile, save repeat. Hindi bawal mangarap basta marunong mag-budget. June tangera. Alam mo, naloloka na ako dito ha. Lagi nagpapakita tong Ola na to. Hindi ko nga alam kung Ola ba talaga siya or scammer. Kasi pag-check ko sa SEC, sa list of recorded online lending platform, wala siya doon, hindi siya nakalista te. So, unrecorded siya. Hindi ko alam kung tinanggal or dati siyang may app, tapos tinanggal. Pero wala akong idea. Kasi nga, laging nagpapakita sa aking feed. Alam mo sa Facebook, ganyan, pag may mga naklik kang kung anik-anik dyan, may mga magpapakita ng kung anik-anik na mga Ola. Actually, matagal ko na itong nakikita palakad-lakad or alam mo yon, lagi nagpapakita sa aking feed. Kahit nga pag nanonood ako ng mga video or reels sa Facebook, bigla-bigla na lang lumilitaw Itechuwarya. Tapos pag sinesearch ko naman sa App Store at saka sa Google Play Store, wala naman siya doon. One day, I checked SEC website, wala din siya doon. So, hindi siya registered. Ang tinutukoy ko ay itong si Peso Noah. Diba? Never heard itong si Peso Noah. As you can see, nakalagay dito, Peso Noah, andito kami para sa'yo. Sabi niya ganon. So, ito yung nagpakita sa aking newsfeed. Tapos, nung pag-click ko nung apply now, para lang makita, te. Para lang makita kung meron siyang app. Or, ida-direct niya ako sa App Store or Play Store. Wala, dinirect agad ako doon sa website. So, website lang po siya. At nag-offer siya ng maximum of 40,000 pesos. Sandali lang. Baka mamaya applyan nyo na naman to ha. Naku, huwag kayong ganyan. Alamin nyo na mabuti ang mga ina-applyan nyo. Know Your Lending or KYL. O, di ba may bago tayong term? KYL. Know Your Lending. Kung merong Know Your Customer, dapat tayong mga customer mismo or mga borrowers, meron din tayong ganito, Know Your Lending or KYL. Nakakaloka. Sa mga baguhan pa lang dito sa channel na to, baka naman pa-subscribe naman. Click mo yung subscribe button dito at saka yung notification bell dito para every time na magkakaroon tayo ng mga bagong video, kayo ang unang makakapanood. Kasi dito sa channel na ito, tayo ay nagre-review ng financial products and services, including savings, loans, credit card, at mga Ola. Kaya naman, welcome sa inyong lahat sa ating Loan Education Series, kung saan naghihimay-himay tayo, tinatalakay natin ang mga kadyutahan. Charot. Mga kadyutahan ng mga loan na inuutangan natin. Lalong-lalo na itong mga Ola na naglipana sa Play Store at saka App Store. Dapat edukado tayo when it comes to pagjutang-juta. Kaya naman, let me educate you. Charot. Okay, so, papunta na tayo sa exciting part, mga Mimarya. Peso Noah. Maximum loan amount, 40,000 pesos. Tapos may loan term daw siya, 91 to 365 days. Talaga lang. Para makita ko yung kaloob-looban ng website na to. Kasi parang mukha din siyang app, no? Kapag pinuntahan mo yung website niya. And then, ito na yung bumungad sa akin. Still, 40,000 pesos, hindi nagbago yung kanya maximum loan amount. Tapos, yung term niya up to 365 days. So, 1 year yan. Talaga? Tapos, may daily interest rate as low 0.04% daw siya. And then, pag-check ko dito sa baba, may sinasabi siyang other loan options. Which is, nagbibigay siya ng ibang mga Ola. And hindi ko na nagigets tong si Peso Noah. Scammer ba to? Charot. So ngayon, why choose Peso Noah daw? Sabi niya, flexible term siya na 91 to 365 days. Tapos lower interest rates ang ino-offer niya, which is as low as 0.01% daily interest. Kanina, 0.04. Tapos ngayon, bumaba na. Tapos, larger amount, up to 40,000 pesos. Tapos, sabi niya dito, ha? 15-minute AI machine reviews loan information. So, AI ang magre-review or mag-a-approve sa'yo? Okay, 24/7 daw yung service niya. Okay, check natin. Ano ba yung makikita natin dito na legitimacy niya? Legit ba to? Okay, so para makita natin kung ano yung mga pinagkukuha niyang mga impormasyon, sabi din dito, mayroon daw siyang 3 steps to apply. Fill in the information, authentication, tapos get
Kota. Familiar sa kota-kota na yan. O, diba? Mocha-mocha, ikaw ba yan? Charot. Anyway. So, personal information, nagtatanong na siya ng email address, tapos yung city of residence mo. And then, identity information. So, napansin nyo sa taas, kada complete natin ng process niya, parang may nadadagdag na peso value, which is yung una, 2,000, tapos pangalawa, 2,500, tapos ngayon, 3,000 naman, kasi na-complete na natin itong pag-upload ng ID. May ganun siya. Tapos 5% lower interest daw siya. Tapos nagka-countdown siya. So, ibig sabihin, limited time offer yung 5% lower interest. Ano tong 5% per month? Okay, tapos sabi niya, national ID yung nilagay ko dito. Pag next, no? Nag-selfie na ako kasi nag-ask na siya ng selfie. And then, nadagdagan na naman yung peso value dun sa taas na 4,000 naman ngayon. Tapos, ang emergency contact na kinukuha niya is 2. Tapos, ang disbursement, pwedeng e-wallet at saka bank transfer. So, nilagay ko dyan yung aking So, nilagay ko yung aking GCash para makita natin. Tapos, ang backup account, Paymaya. So, nilagay niya din yung aking GCash number dun sa Paymaya. So, alam niya na yun din yung nakalink sa akin. Sa aking Maya account. Nakakaloka. And then, kinonform ko na. Pagka-confirm ko, ito yung lumabas. Loan available now. Click to receive it in 3 minutes. Apex Cash, sabi niya. Hindi naman si Peso Noah yung bigay. 4,000 daw. Tapos, ang marireceive ko na lang is 2,400. First payment date is August 18. Kaloka. Tapos, ito yung breakdown niya, So, first installment is 3,960. And then, second payment due is magiging December 9 na, which is 40 pesos. Kaloka. Pagka, next ko, naka-under review na siya. So, pwedeng kuhanin daw yung loan or yung funds from Apex Cash at saka Fine Money. Wait lang. So, your application is under review for disbursement. Please wait patiently. The final result is subject to actual approval, sabi niya. So, chinek ko yung kanyang pagkakakilanlan kasi syempre meron siyang dito option na pwedeng ma-check yung about us. So, ito wala akong makitang rehistrado siya sa SEC. Walang SEC registration, walang authority to operate. Ang nakalagay lang dito, yung hotline niya, tapos yung email address, tapos yung address mismo ng opisina nila. Yun lang. Wala siyang SEC registration. So, hindi siya recorded. Scam siya. So, yan lang mga Mima. Wala tayong nakuhang magandang feedback from those borrowers na nakapag-try dito. Pero wag niyong itatry to kasi hindi siya registered. Baka ma-scam lang kayo. Nakakaloka. Anyways, maraming salamat sa pagtutok. Don't forget to subscribe. And of course, kung interesado naman kayong mag-apply sa mga legit, meron po tayong mga recommended online loans na po pwede nyo i-try dito. Check nyo lang yung description ng video na to at saka yung comment section. And syempre, huwag yung kakalimutan maging responsableng jutangera at basahin lahat ng terms and conditions bago nyo applyan ang isang OLA. Yun lang. Maraming salamat. Ang cute ng aking ang aking phone holder. Diba? Ang lakas ng suction niya, Yan yung suction, sa likod. Tapos dito rin, magnetic din to. So, parang 3-in-1 siya. Okay? So, pwede mo siyang iganyan sa cellphone mo. And then, patayuin na ganyan. Kung nanonood ka ng bold. Charot! Pwede rin yung ganyan. Ang taray, diba? Or, pwede mong gamitin yung magnetic niya. Pwede siyang i-magnet sa ref. And then, etong suction niya, napakahigpit talaga ng suction. Pwedeng ganyan. Pwede mong gamitin yung suction na yan sa mga smooth surface. Lalong-lalo na dito sa kahoy, sa wood. At saka madikit siya sa metal. Tapos sa plastic. Super dikit niya. Pwede nyo rin gamitin yan sa mga
salamin ng inyong sasakyan. Kung nagbibideo-video kayo sa at nag-road trip kayo, idikit nyo lang dun sa salamin ng inyong sasakyan. Tapos, pwede na kayong magkuha-kuha ng mga kung anek-anek na mga videos. So, ayan. Lanzi. At kung gusto mo ng tips at impormasyon, Team Marcos ang laging may paalala at loan education.